Pag-usapan nga natin itong bibigyan na sana ng mga bagong polisiya at bagong guidelines dito sa mga e-bikes na ito. Oo, dami ho nagreklamo. Dahil ipagbabawal na sila sa mga... Actually, sa totoo lang, bawal naman talaga sila sa mga national highway. Ang alam ko dyan sa mga e-bikes na yan, doon lang sa loob ng subdivision. At ang pagkakaalam ko dyan, bawal ang bata dyan eh. Oo, sige, tingnan nga natin. Nasa linya po natin ang lead convener ng Coalition for Filipino Commuters tungkol po sa e-bikes. Ang pag-uusapan natin si Mr. Ira Panganiban. Ito, bata pa ako, pinanonood ko na ito eh. Idol! Ayan na naman tayo. Ayan na naman tayo. Talaga, Dennis, ikaw talaga, andyan na naman tayo sa kwentuhang yan. Eh. Diba? Okay. Sir Ira, okay. Idol, ikaw ba pabor na gawin na ito dahil ang gagawin daw yata ngayong buwan na ito, ayon as per LTO, parang information drive na muna. Wag na muna silang pakialaman kung anong ginagawa nila ngayon. Your thoughts, Sir Ira? Well, linawin ko lang, unahin ko na itong position ko sa e-bikes, e-trikes, and the like. Yeah. Hindi natin inaayawan yan. Okay yan. Ama. Okay yan kasi mura, madaling ma-afford ng ating mga kababayan. At ini-encourage ng gobyerno. Oo, ini-encourage din ng gobyerno na wag na tayong de gasolina di ba? Di crudo. Mag-kuryente na tayo. So, yes, I agree na okay yan. Kaya lang, katulad ng lahat ng maraming bagay, may mga restrictions dapat kasi may mga bagay-bagay na hindi po pwedeng gawin ang e-bikes at e-trikes. Number one dyan, yung tinatanong mo, sa highway, pwede ba? Hindi pwede sa highway yan. Isipin mo, napakaliit mo na sasakyan. Tapos, nandun ka sa major thoroughfare. Masagi ka lang ng side view mirror ng isang maliit na truck. Delikado na yung kalagyan mo di ba? Dahil naka-e-bike ka. So, merong restrictions. Ngayon, yung unang tanong mo, tama ba yung ginawa nila na information drive? I have always argued that before any law is passed or enforced, not passed, but enforced, pagpapatupad na natin, bago natin ipatupad, isang malawakang information drive muna. Para alam ng tao na may bagong batas na ipapatupad. Or konsultasyon. Konsultasyon din. Di ba? In fact, bago magpasa ng batas, may konsultasyon na. Tama. Para pag pinasa yung batas, lahat nakausap na. Tama. And then, pag ipapatupad na, information drive. Para hindi yung nagugulat ka na lang, ba't mo ko hinuhuli? Wala ko alam tungkol dito. Di ba? O dapat alam ng lahat ng tao, ang dami-dami nating media. Sa DWIZ na lang, pwede mong ipagsigawan kung ano yung mga kailangan mong ibigay na mga impormasyon sa taong bayan. At hindi natin gawin. Diba? So, yes, I agree with the information drive. Alam ko na yung susunod mo itatanong Ano? Tatanong mo kung papayagan ba dapat dyan sa mga national highway, kahit man lang secondary roads, itong mga e-bikes at saka e-trikes. Saka yung motorcycle lane. Tsaka motorcycle lane. Again, sabihin ko, hindi pwede. Kasi yung size and build nila was not made, hindi sila ginawa para to withstand sa English, Hindi ko makuha yung Tagalog ng withstand, Para ma-withstand yung mga impact ng sakasakaling crash na mangyari kapag ka nandun sila sa malalaking lansangan. Di ba? Ordinaryo, sabihin na natin. Yung tricycle nga, ordinaryong tricycle, pag nabangga ng kotse, nakikita mo naman kung itsura ng tricycle, di ba? Tama. At saka yung tricycle driver, Sir Idol Ira, may lisensya. Yes. Yes, isa pa yan. According to the Land Transportation Law, any motor vehicle, di ba, is required to be registered and the driver must have a license to drive that motor vehicle. I-specify ko sa iyo dito, kuya yung word na motor. Kasi hindi sinabing gasoline motor, diesel motor, electric motor. Ang sabi, motor vehicle. So, ang electric motor, motor. So, kailangan mo pa rin siyang irehistro as per the Land Transportation Law. Ginagawa kasi nilang technical dahil dinadala nila doon sa EVIDA Law Di ba? Kaso doon sa EVIDA Law, ibang ano yun ibang aspeto yung electric vehicle law Di ba?
ang binibigyan lang noon ng encouragement ng taong bayan na gumamit ng electric vehicles. Pero hindi nun sinusurcumbent, hindi nun nilalaktawan yung mga batas na nakatakda sa land transportation law. Sa matatandaan nga natin, Idol, ang unang parang nagbigay ng ganitong alam ko, ang pagkakaalam ko, MMDA, at nabatikos din ng MMDA noong mga panahon na yun, Sir Ira. Oo nga, sila rin. Kaya nga, ngayon, LTO. Ngayon, LTO naman. 'Di ba? So, kasi nga ang key operating word, Idol, is safety. Passenger safety. Yung mga e-bikes, e-trikes na yan, kumukuha na ng pasahero yan eh. Correct. 'Di ba? Pangpasada na. Nasasakay sila ng pumapasada na. Pumapasada na walang prangkisa. Tama. Ang tricycle may prangkisa sa City Hall eh. 'Di ba? Sa munisipyo. Itong e-trikes, e-bikes, walang prangkisa. Alam mo anong mas masakit, Sir Ira? Alam mo anong mas masakit? Yung mga pumapasada na yun, wala pang 16 yun. Wala pang 18. Minor de edad. Correct. Minor de edad. Malamang nautusan ng magulang, maghanap buhay ka nga konti, wala tayong kita. O kaya mamayang hapon pa ang pasok mo, pasada ka muna ngayon. Pasada ka muna, di ba? Na, again, kinokonsidera natin yung mga driver as pasahero din. Di ba? They are also passengers, they are also commuters because they are part of the commuting process. Di ba? So, safety, passenger and commuting safety. Di ba? Yun yung itinutulak natin. Hindi sila safe on major highways, even secondary roads. Pwede sila. Ito, sasabihin ko na. Pwede sila subdivision. Small communities. Yung matugal sila sa loob ng komunidad nila. Di ba? Yung maliliit na komunidad. Yung kung bibili ka halimbawa dun sa maliit na grocery store o tindahan at 4-5 blocks away. Di ba? Yan. Okay. Tama, yan. No? Kasi sa loob ng subdivision, Idol, hindi naman ganun kabibilis yung mga sasakyan. At hindi wala masyadong malalaking sasakyan. Di ba? Mga regular, walang truck eh. Walang truck, walang bus, walang jeep. Di ba? Na wawardi-wardi kung magmaneho. Generally, disiplinado ang driver sa loob ng mga subdivision at saka small communities. Kasi, di ba, lahat ng mga kumukuha talaga, totoo naman, lahat ng mga kumukuha ng mga lisensya, mayroong mga seminar pa eh. Ito, bigla na lang nag-drive. Kasi nga ang dali eh. Wala kang cambio. Wala kang, di ba? Wala kang kailangan masyadong pag-aralan sa sasakyan. Hindi katulad ng kotse, di ba? Sino ba pwedeng sino ba talaga nagkulang dito? Kasi sa totoo lang ito rin yung punto ko noon nung naglabas ng ganitong suggestion itong MMDA. Sabi ko, bakit ngayon lang kayo nagre-react? Kung tutuusin ay inantay pa natin na dumami. Kumbaga, dumami muna yung mga e-bikes at maging pag-aari ng mga kababayan natin. Hindi ba pwedeng simulan yan doon sa mga nagbebenta, doon sa mga dealer muna? Kausapin muna, bago kayo mag-release, ito ang dapat gawin. Parang doon pa lang, nakokontrol na natin, Idol eh. Yun nga, ang problema kasi sa atin, mula sa legislation hanggang sa law enforcement, reactive tayo. Walang nag-aaral na paano ba natin, walang advance mag-isip. Pagdating sa ganyang aspeto. Sa ibang aspeto, maraming advance mag-isip. Pero sa ganyang mga aspeto, yung importante na walang advance mag-isip. Yung bang ang unang-unang argumento niyan kaya dumami yan. Kasi naalala ko, may nag-alok sa akin yan. Sir, kumuha ka na nito. Hindi kailangan ng driver's license. Hindi rin kailangan ng prangkisa. Yun ang bentahe. Yun ang ginagamit nilang bentahe. Advantage, yun. Siyempre, kung ikaw naman yung ordinaryong tao, ibebenta sa'yo ng hulugan. Magda-down payment ka ng 1,500. Tapos magma-monthly ka ng 600. Tapos 60,000 lang yung e-trike, e-bike. Papatulan mo. At pwede kang lumabas sa National Highway. Di ba? Dahil hindi naman pinagbawal eh. Di ba? Wala namang regulasyon. Samantalang napakasimple ng regulasyon. Ang ginawa nila dapat, unang beses pa lang nakita, sinabi na nila, ang batas para dyan sa e-bike, e-trike ay parang batas sa bisikleta.
Yun na yun. Oo. Meron Dahil pa akong parang silang bisikleta eh. meron ako nakitang isa pang parang nakausap nitong social media page na ito. Ang sabi nung tatay, alam nyo yung pagbibigay, gagawin niyo sa mga e-bike na yan, kaming mga nag-i-e-bike at hinahatid namin ang aming mga anak sa eskwelahan at nagpumapasada kami ng hapon. Ang tawag dyan, anti-poor. Alam mo, yung problema dyan sa anti-poor, lahat na lang ng ginawa pag hindi nila gusto anti-poor. Anti-poor Diba? palagi. Kasi yan yung ang tinatawag ko mentalidad ng api. 'Di ba? Pag ang Pilipino api, pag mag-isip lalo na yung ordinaryong Pilipino, api. 'Di ba? Hindi kayo inaapi. Yan kagad iniisip nila eh. Hindi, inaapi nyo kami kasi mahirap lang kami. Kasi yan yung final argument pag hindi na mananalo sa argumento eh. Yan yung kahit saan, 'di ba? Pang-save na lang. Pang-save na lang. Di ba may nakabangga sa yung motorsiklo. Nakikipag-areglo. Ayaw mo dahil magbabayad ka rin sa insura o kailangan may magbayad ng damage sa iyo. In the end, anong huling argument sa iyo? Mahirap lang kasi mahirap kami. Lang. Ginaganyan mo kami kasi mahirap lang kami. Di ba? Di ba? Kasi nakakotse ka, ako nakamotor lang. Di ba? Yan yung yan pinakaayokong argument sa lahat. Yung anti-poor, yung mahirap lang kasi mahirap lang kami. Hindi kayo mahirap. Nakabili ka nga ng e-trike. Tama, totoo yan. Di ba? Nagwa 1,500, 2,000 a month, ano? May pambayad ka nga ng 600, 700 a month na hulugan. On top of the other gastos mo eh. Tapos mahirap ka? Oo nga. Ito ba? Naku, last question ko na to, Sir Idol ha. Ito bang reaksyon nila may pagbabago kung ipupush ng gobyerno ang registration at policy pagdating ng Enero? Meron. Pag tinulak mo kasi yung registration, yung pagrehistro at saka pero ang kailangan kasi dyan, strict enforcement eh. Problema natin sa Pilipinas yan. Political will. Diba? Oo eh. Political will. Enforcement. Kasi kahit, alam mo, gawa tayo ng batas, nung tinitignan ko yung batas sa transportation, triple. 3 times, 4 times patong-patong pare-pareho yung batas. Oo nga. Diba? Pero walang nangyayari kasi hindi pinapatupad. Enforcement. Lagi ko sinasabi. Magkaroon man ng polisiyo yan, Idol, maano lang kita, magkaroon man ng polisiya yan, magkaroon man ng batas yan, kung yung mga barangay captain at saka yung mga law enforcers na nakamotorsiklo at saka naka-e-bike at saka naka-e-trike din, kasi yun lang ang kanilang kaya, hindi ipapatupad. Wala tayo lahat. Kasi yun ang problema natin eh. Problema natin nung araw sa motorsiklo, hindi natin madisiplina ang motorsiklo, hindi hinuhuli ng mga enforcer. Bakit? Kasi yung mga enforcer nakamotorsiklo eh. Pag hinuli nila yun, huhulihin nila sarili nila. Oo nga. Saka kaya pala hindi nakakahabol ng kriminal. Sir Ira Bacaniban, maraming salamat sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Maraming salamat, Idol. Magandang umaga.